Blessed be the Lord God Almighty. Hallelujah. Salamat sa mga pangako ng Diyos, mga kapatid. Ito ang ating buhay na pag-asa. Hallelujah. One day we will see the Lord, our Savior, our Redeemer. Face to face, we will see Him. At ang sabi ng ating inawit, it will worth it all sa lahat ng bagay. Sa buong panahon na tayo ay maaari nakaranas ng mga kahirapan at pagtitiis, lahat ito ay maalis, mabubura isang araw. At ang bawat isa na sumampalataya, sabi na kanyang salita, ay tatanggap ng putong ng buhay. Hallelujah, hallelujah. Let's bow our heads, tayo manalangin. Dakila at banal na Diyos, Ikaw ay aming pinupuri at pinapasalamatan, Panginoon. Tunay, napakasarap na mga mensahe ng awit, O Diyos. Bagamat maaaring minsan, Panginoon, ay nandun ang mga panlalata at panghihina ng mga pangangatawan, subalit ang aming mga puso at kaluluwa ay malakas sa iyo, O Diyos, nagagalak sa iyong presensya. Bagamat ang sabi ng inawit, we're tempted to complain and murmur, subalit isang araw we will see you, Lord. Hallelujah. Ikaw ay karapat-dapat tumanggap ng papuri at pasalamat sa umagang ito. Hallelujah. Narito kami, O Diyos. Narito ang iyong mga banal. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Salamat, tinatayo mo pa rin kami sa uling mga araw na ito, O Diyos. Salamat, tinutulungan mo pa rin kami sa uling mga araw na ito, O Diyos. Salamat, inaakay mo pa rin kami, Panginoon, sa kabila ng maraming mga kaguluhan sa buong sanlibutan. Binigyan mo kami ng isang kagalakan na hindi masayod, O Diyos. Kagalakan na hindi ito kayang ibigay ng sanlibutan, Panginoon. This is the only joy that comes from you, Lord God, by your Spirit, Lord, na tinanggap namin sa uling mga araw. Hallelujah. At kung ito'y nasa amin, Panginoon, walang dahilan para hindi kami magpuri sa umagang ito, O Diyos. Kung tunay na kami nagagalak sa iyong banal na presensya, Lord, kahit man kami ay naiiyak, naluluha at mahina ngayon, mayroong kagalakan sa aming mga puso. Dahil buhay ang Diyos na tumawag sa amin. Hindi siya sinungaling na Diyos, hindi siya nagpabaya kailanman. Siya ay patuloy na nagliligtas at gumagawa, Panginoon, hallelujah, ng mga dakilang bagay sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Purihin ka, luwalhatiin ka, O Diyos, sa umagang ito. Salamat sa biyaya ng kalakasan, O Diyos. Salamat sa provision sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga kahilingan na iyong patuloy na tinutugon, sa mga pautuon ng aming mga kapatid, O Diyos. Tunay, walang bagay na mahirap sa iyo, O Diyos. Sa mga panahon na ito, all things are possible in God. If we believed, kung kami ay sumasampalataya, walang bagay na mahirap sa iyo, O Diyos. Panginoon, sa araw sa umagang ito, kami ay nagbabalik sa iyo lamang ng kapurihan at kalwalhatian. Tanggapin mo, Panginoon, nawa, O Diyos, makaabot sa iyong luklukan, Panginoon, ang mga papuri at pagsamba ng iyong mga banal. Maging isang mabangong samyo sa iyong harapan, O Diyos. Kaaya-aya, Panginoon, sa umagang ito. Pagpatawad sa amin, aming mga kahinaan pa at pagkukulang. Tunay, Panginoon, na kami ay patuloy na nakikibakas sa mga panahon na ito, O Diyos. At patuloy kami, Panginoon, nagtitiis sa maraming mga bagay. At yan ang iyong salita, Panginoon, na mapalad sila na nagtitiis dahil sila ay tatanggap ng pangako sa huling panahon. Bless your people and bless your word once again. Ang lahat ng bagay aming pinagkatiwala lamang sa iyo at inaangkin ang pagtatagumpay sa dakilat banal na pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ating palapakan ng Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Sa Kanya lahat ng kalulatian at kapurihan. Before we seated, bago tayo maupo, before we sit, tayo ay magbukas ng ating mga Biblia sa aklat ng Epeso. Book of Ephesians, chapter 1. At ilang mga talata ang ating babasahin. Verse 4 muna, mga kapatid. Just as He chose us in Him before the foundation of the world,
that we should be holy and without blame before Him in love. So yung subject dito is yung mga pinili ay lalakad na walang dungis, kapintasan. Verse 13, ating italon, In Him, sa magitan ni Kristo, sa Kanya, you also trusted after you heard the word of truth. Sa ibang salin, in Him, you also, after listening or hearing to the message of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Who is the first installment, sa verse 14, who is the guarantee of our inheritance. Kumbaga, ito yung parang paunang bayad, paunang gawa ng Diyos. At ang capstone, ang dulo, sabi dyan, until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Everybody say amen. Amen to the Word of God. Lahat tayo malaya mga kaupo mga kapatid. God bless you all. At magandang umaga sa ating lahat. Pagbati sa pangalan natin, Panginoong Kristo Jesus. Lahat po ba ay masaya sa umagang ito, mga kapatid? Praise the Lord. Salamat sa kaniyang biyaya. At today ay nasa Pastor Eli ay nasa Bulacan. Bulacan, yes. Invite siya ni Pastor Benji. Okay, so this afternoon ay meron pong meeting. Kaya try natin na pagang dismissal ng service. At God willing mga kapatid, by next Sunday, so next Sunday is first Sunday na ng August. Lord willing, Pastor Eli ay siya ang ating guest speaker sa Sunday. So bago siya umuwi ng Calbayog, no summer, Lord willing, siya ay makapangusap sa atin this coming Sunday. So ating siyang sama sa prayer. At ganun din sa kanilang pagbiyahe pa uwi, pag-iingat ng Diyos. At yung kanilang purpose na kanilang pagstay dito, nawa ang Diyos ang kumatagpo sa kanilang mga panalangin. Alright, so may meeting tayo this afternoon, mga brothers, mga kasama. Okay, so bago tayo magpatuloy, napansin ko lang parang, asan yung ating mga musician? Parang 5 lang yata yung tumutugtog. Asan na ibang mga musician natin? Okay, so ano ba nangyari? May welga ba na nangyari? Okay, so I hope, I pray na patuloy na kalakasan sa ating mga musikero. Alright. Naalala ko na i-advise ko sa ating head committee, sa ating brother Michael, na kung ating mga musician ay present naman sa gawain, pwede naman silang umawa kahit di nakapag-practice, as long as hindi sila yung parang pinaka-lead sa mga musician. So I think and I believe na kaya namang sumabay. So yan ay na-advise ko na, pero nakalimutan yata. So as long as you are here sa gawain, ay pwede tayo mag-join sa pagtugtog. Alright, okay? So umagang ito ay ilang mga bagay na ating pag-usapan ay may bahagi sa aming pag-usapan this afternoon. So marahil ay magkaroon tayo ng konting pag-aaral sa mga salita ng Diyos, sort of Bible study patungkol sa kaligtasan. Ating paksa ay kinuha rin natin doon sa ating mga binasa. So ang ilan ay ating babasahin mamaya. Chosen to be called, to be believed, and to be sealed. Chosen to be called, to be believed, and to be sealed. Okay, so sa mga nag-note, so mga estudyante, tayong lahat ay mga estudyante ng Panginoon. So nawa ay nandiyan pa rin tayo sa ganong desire, mag-note tayo, paminsan-minsan, at mag-review sa ating mga tahanan ng mga salita ng Diyos. Bigyan natin ng subtitle ang ating pag-usapan, Can a Person Lose Salvation? At ilang mga bagay na napag-usapan namin sa aming meeting last month
At lang mga bagay na masabi ko na ang Diyos ang nagdaragdag at nagpapalago ng karunungan. Tayong lahat ay sumasampalataya na we're looking forward sa perfection. Lahat tayo ay naniniwala ako, walang isa rito na walang desire para mag-come up sa kasakdalan. So yan ang ating pag-uusapan sa umagang ito, ilang pag-aaral mo salita ng Diyos, chosen to be called, to be believed, and to be sealed. Okay. Now, ilang mga question na gusto kong ibigay muna sa inyo, sino ang nakaranas na ng kaligtasan? Sino ang sumasampalataya na siya ay ligtas na? Praise God. Sino ang tiyak na sa kanyang kaligtasan? So, yun ang ilang mga question, mga kapatid, na pwede nating pagbulay-bulayan sa umagang ito. At yung ating subtitle na, Can a Person Lose Salvation? Maari bang mawala ang kaligtasan ng isang tao? Now, kung ating babalikan ang ilang mga kasulatan, titingnan natin ang tinatawag na order of salvation. Dahil ang kaligtasan, mga kapatid, ay sabihin natin na ito ay totoong malawak at hindi lang ito ngayon or hindi lang sa panahon na ang Panginoong Kristo Jesus ay nasa lupa at ibinigay ang kanyang buhay para sa kaligtasan. So binasa natin ang ilang mga talata kanina at kung ating pag-aaralan as far as I understand sa biyaya ng Panginoon, Romans 8 verse 29, we can read, For those whom He foreknew, so mayroong tinatawag na pagkilala ng Diyos, foreknowledge, foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brothers and sisters, and this whom He predestined, He also called. And this whom He called, He also justified. And this whom He justified, He also glorified. So ito yung ilang bahagi ng kasulatan na nagpapakita ng order of salvation. Although hindi diyan lahat nabanggit ni Paul at ang ilan ay nabanggit niya doon sa talata na ating binasa, nang sabi sa verse 4, binasa natin kanina, just as He chose us in Him before the foundation of the world. So itong salitang chose ay sa Tagalog, anong pagkakasalin? Pakilagay sa Ephesians 1:4. Pinili, pagkapili. Sa Greek word, itong chose ay eglekomai, that means to select or to make choice. So merong pagpili na ginawa ang Diyos bago pa itatag ang buong sanlibutan. Sa 1 Peter chapter 1 verse 2 ay binanggit yan yung salitang elect. Sa Greek word is eklektos, which also means select or chosen or to choose. Sabi dyan ni Peter, elect according to the foreknowledge of God the Father. So ating muna titingnan ang ilang mga kahulugan. Yung word na foreknew sa Greek word is proginosko. That means to know beforehand. So yan ay pagkilala bago pa yung mga bagay. To know beforehand. At itong choose sa chapter 1 verse 4 ng Ephesians, ang ibig sabihin naman is to select or to make choice. So inyo na lamang tingnan yung mga part na yan at inyong pag-aralan. Magkaroon tayo ng mga self-study para makita natin yung mga differences or pagkakaiba. Pero yung word na elect ay may kahulugan din siya na select or choose or chosen according to the foreknowledge doon sa 1 Peter chapter 2. Kaya kung ating pagsamahin lahat itong kaisipan na pinapakita ni Paul, ni Peter,
ng kasulatan, ay makita natin ang order of salvation. Una, mayroong ginawang pagpili ang Diyos. God chose us. At yung kanyang mga pinili ay kanyang kinilala. He foreknew us. Yung Romans 8 verse 29. At yung mga pinili, He predestined. At yung mga tinalaga ay kanyang tinawag. He called. So yung binasa natin sa Romans 8. At yung mga called ay kanyang justified. He justified us. And then He sanctified us. And then last, He glorified us. So sa aking list, there are 7 order of salvation. At ang number 7 is completion, di ba? Completion, number 7. So napagandang tingnan at pag-aralan ng mga bagay nito, mga kapatid. At ito ay tinatawag na order of salvation. Ito yung ginawa ng Diyos ng pagliligtas. So may mga bahagi dyan na nakalipas, yung past, present, and future. So yung future ay yung glorification natin. Pero pagdating sa called, na bahagi ng pagliligtas ng Diyos, ay may mga bagay na ginawa siya sa mga tinawag. Itong mga tinawag ay, una, of course, pag merong sinabi na pagtawag ang Diyos, merong element ng pagsasalita, pagtawag, pagsasalita, or pangaral. So merong hearing of the word, ng gospel, binasa natin kanina, the gospel of our salvation. Then, pagkatapos nun tayo ay sasampalataya, sabi doon, after you hear, you believed. So, balikan natin yon. After, sabi diyan, verse 13, Ephesians 1, in Him you also, after hearing the word of truth, the message of truth, the gospel of your salvation, sabi diyan, tayo ay sumampalataya, having also believed. At nung tayo sumampalataya, tayo ay, sabi doon, sinelyoan, you were sealed by the Holy Spirit of promise. But of course, kung ating titingnan ng Scripture, malinaw na sa atin na kapag tayo sumampalataya, meron pa rin isang process, no? Meron pa rin dapat pagdaanan, at yun ay ang pagbautismo. Okay? Meron munang tinatawag na baptism. At sabi doon ni Peter sa Acts, ay tatanggapin natin ang ang pangako ng Diyos ng Espiritu. So, doon sa call, doon sa bahagi ng kaligtasan na pagtawag ng Diyos, nandun yung tinatawag na preaching of the gospel, hearing of the word, believing, repentance, and sealing of the Holy Ghost. At itong mga chosen ng Diyos, na binasa natin doon sa Ephesians chapter 1, verse 4, 1 Peter chapter 1, verse 2, mga elect, paano dadalhin ng Diyos ang mga pinili sa glorification? So, paano dadalhin ng Diyos sa kalwalatian ang mga pinili? Except na sila ay tawagin ng Diyos. Right? At yung binasa natin sa Romans chapter 8 verse 9, itong mga kinilala ng Diyos, tinalaga, at yung mga tinalaga ay tinawag. Tinawag, inaring ganap, at actually, kulang pa yun, may sanctification pa, no? Justification, sanctified, and glorified. So, paano sila dadali ng Diyos sa kalwalatian except na sila ay tawagin ng Diyos? So, binasa natin sa Ephesians chapter 1. After listening, after hearing the word of truth. At ang sabi ni Paul, ang panampalataya ay dumarating sa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Romans 10 verse 17. Faith cometh by hearing, or from hearing the word of truth. So itong mga tinawag ng Diyos or mga pinili ay okay. So yung first question is, paano dadalhin ng Diyos sa glorification ng mga chosen except they are called? At paano ng Diyos tawagin ng mga chosen? By preaching of the gospel. Okay? So mayroong pagtawag, bahagi ng kaligtasan na ginagawa ng Diyos sa lahat.
At mula doon ay tatawagin ng Diyos itong mga chosen na Kanyang itinalaga into glory. Sabi sa Romans chapter 8 verse 29 and 30. Called, justified, and then glorified. So hindi pwedeng hindi makaranas ng pagtawag or pangaral ng salita ng Diyos para tawagin itong mga pinili ng Diyos before the foundation of the world. At kung ating titingnan mga kapatid, ang pattern ng pagtawag ng Diyos through preaching or through the gospel of truth, ay makikita natin ang pattern sa ilang mga accounts sa scripture. Ito yung mga ilang bagay na pinag-aralan namin noong Friday ng mga brothers sa aming discipleship. Makikita natin ang pattern ng pagtawag ng Diyos ay nandoon ang mga element ng pangaral and then believing, then sealing of the Holy Ghost. So nauna na yung Ephesians chapter 1 sa ating text na binasa, verse 13, ating basahin. Balikan na natin sandali mga kapatid. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also that after you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Nandiyan ang tatlong elements, mga kapatid, sa pagtawag ng Diyos. Nandiyan ang hearing the word of truth, nandiyan yung pagsampalataya after hearing the word of truth, and then nandiyan yung pagseselyo ng Espiritu Santo. At gayon pa man sa aklat ng Acts chapter 10, kung pamilyar tayo sa karanasan ni Cornelius, so hindi na lang po natin didetalyahin, hindi na lang i-note at pag-aralan sa inyong mga bahay. Sa Acts chapter 10, ay nangaral din doon si Peter, pero pagkatapos niyang mangaral kay Cornelius kasama mga I think kabilang doon yung kanyang sambahayan o yung mga tao na nakikinig sa kanya na kasama ni Cornelius. Pagkatapos niyang mangaral ay dumating ang pangakong Espiritu Santo. At doon sa baba ng mga talata, mababasa niyo doon, sabi doon, at ano pa ang ating inihintay, wala na makapagpigil pa para kayo ay bautismuhan. So, nandun yung three elements pa rin, no? Preaching the word of God, believing, and sealing. At sa mga ilang pagkakataon ay pwedeng mangyari katulad nga sa Acts chapter 10 na ang Holy Ghost ay dumating bago pa man maranasan ng mga tao yung water baptism. But as long as ito yung pagkilos ng Diyos o sa ganitong parang siya gumagawa, naniwala ko na ito ay kalooban pa rin ng Diyos. Gayun pa man, of course, may pattern na pinapakita pa rin ng Scripture na ito yung, kumbaga ito yung, pwede sabihin na ito yung, kumbaga ang ginagawa talaga ng Diyos o ito yung paraan talaga ng Diyos ng pagtawag sa mga chosen. Sa Acts chapter 2, pamilyar tayo sa mga talata, verse 37, sabi diyan, ating basahin. Now when they heard this, so kung mayroong silang narinig, sabihin mayroong pinangaral. At si Peter ang nangaral doon sa maunang mga talata. When they heard this, they were pricked in their hearts and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? So after hearing the preaching of Peter, then Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So nandun pa rin yung tatlong element ng pagtawag ng Diyos. Si Peter ay nangaral sa karamihan sa panahon ng Pentecost, at yung mga tao na nakarinig ay sabi doon sila ay nasaktan ng kanilang mga puso at nagtanong sila, anong aming gagawin para maligtas? At ang sabi ni Peter, Repent and be baptized. Sabi doon, every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So nandun yung pangaral ng gospel of truth. So mayroong narinig ang mga tao, and eventually of course they repent and baptize. Ilan na baptize sa panahon na yon? 3,000? 5,000? Doon sa following chapter.
So, libo-libo ang tumanggap sa Panginoon. And sabi dyan, nagsisi sila, nabaptismuhan at tinanggap ang pangako na Holy Ghost. So, ito yung parang kumbaga pattern ng pagtawag ng Diyos kung pag-uusapan ang salvation. So, nandun tayo sa pagtawag at yung pagtawag ay bahagi ng kaligtasan. Sa Acts chapter 16, verse 30 to 34, ay naulit pa rin ang ganitong eksena sa panahon na si Paul and Silas was imprisoned because of the gospel. So alam natin ang story, sa verse 30, ang sabi dyan, and brought them out and said, Sirs. So nangyari na yung pag-awit nila ni Paul and Silas, ang pagyanig ng paligid, at nabuksan ang mga bilangguan, di ba? At nakita nung gwardiya na parang, kumbaga, ay lalabas ng bilangguan o tumakas ang mga tao. At, okay, saan nyo namin reviewin doon sa mga unang talata. So dito, nagtanong ang gwardiya, sabi dyan, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. So kung dito lang tayo mga kapatid, titigil doon sa verse 30, it seems like parang sinasabi ni Pablo, kung ikaw ay sasampalataya, you will be saved. Which, of course, yun ay ginagawa ng Diyos. Sa mga sumasampalataya ay kanyang nililigtas. Amen po ba mga kapatid? Tayo ay mga sumampalataya sa Diyos at tayo nakaranas ng kaligtasan. Pero pansin natin mabuti mga kapatid na sa pagdating sa verse 32, ang sabi diyan, and they spake unto him the word of the Lord. Again, faith comes from hearing. Kung wala kayo narinig ng mga pangaral, paano kayo sasampalataya? At yun ay parang, tawag niyan, yun ay nasa isang account din, Isaiah. Sino ang tutugon sa iyo, Diyos? Maliban sila ay, maliban ikaw yung magpadala ng iyong salita. Sino ang sasampalataya? Maliban ikaw yung magsugo. Di ba? At yun ang pinapakita dyan sa account ni Paul, na kinakailangan munang magkaroon ng preaching, ng truth, ng gospel of their salvation. They spake unto him the word of the Lord and to all that were in his house. And he took them the same hour of the night and washed their stripes and was baptized. Of course, bago naman sila nagbabaptize, they repented, of course. So maaaring hindi na lang naisulat. Dahil rin mababasa naman sa ilang bahagi ng Scripture. Alala doon sa Acts na binasa natin, repent and be baptized. He and all his straightway, siya at ang kaniyang sambahayan ay nabautismuhan. And when he had brought them into the house, he set meat before them and rejoiced, believing in God with all his house. So again, andyan ang three elements yung bahagi ng pagtawag ng Diyos. Si Pablo ay nangaral, nandiyan yung preaching of the gospel of truth, at yung mga tao na nakarinig ay sumampalataya. At, of course, nagsisi and nagpabautismo. At anong pagkatapos sa baptism? Sa mga sumampalataya na bautismuhan, they will receive the promise, the Holy Ghost. They were being sealed by the Holy Ghost. At yun din naman ang ating kumbaga sinampalatayan or tinanggap na pangako ng Diyos sa mga tinawag. So umagang ito, nasaan ang mga tinawag ng Diyos, mga kapatid? Diba? Tayo ay tinawag ng Diyos sa ating panahon at tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan upon hearing the word of truth, and we decided to be baptized in Jesus' name. At tayo ay ayon sa pangako ng Panginoon, ay tatanggap ng Espiritu Santo na kaloob ng Diyos. At yun ay isang bahagi na mahalaga para sa atin. After we heard the word of truth, we believe and we are sealed, sabi ni Paul. Kailangan nating maselyuhan. Otherwise, magkakaroon ng problema sa ating pananampalataya. So yung three accounts na yun na ating binasa ay nagpapakita ng pattern
Kung pag-uusapan ang kaligtasan sa panahon ng pagtawag ng Diyos. Okay, so binibigyan ko yun ng din, no? Yung called ay bahagi ng salvation. Bahagi sa order of salvation. Ibig sabihin, ito ay gawa ng Diyos. Tumatawag siya by preaching, by speaking the word of truth, the gospel of our salvation, at ang mga nakakarinig ay sumasampalataya. At hindi lang tayo basta sumampalataya, tayo ay nakakilala ng ating mga kasalanan, nagsisi tayo. Pinagsisihan na ba natin? Baka hindi pa. Nagsisi tayo sa ating kasalanan, and then tayo ay nag-decide to be baptized sa mga lingkod ng Diyos. Pastor, ako ay decided na to be baptized. By the way, ang anak ni Bar Joey ay nagpahayag na, no? Si Mother MJ. At nagulat lang ako na hindi pa pala siya na-baptize. So ating schedule, para sa ating youth leader, pinapaabot ang decision ng anak ni Bar Joey, si Mother MJ. So ating pagprayan at paghandaan. Okay? So nandun yung mga bahagi ng pagtawag ng Diyos. So hindi maaaring hindi magkaroon ng pangaral. Pangaral, pakikinig at pagsampalataya ng mga tao at pag-decide nila, yung paghipo ng Diyos to decide, to repent, to be baptized, and then eventually to be sealed. So kung yung ating titignan mga kapatid, yung ating subtitle na Can a Person Lose Salvation? What is your answer? Can a person lose salvation? Of course, may mga panahon na ang mga bahagi ito ay pwede natin sabihin na hindi pa ang Diyos nagbibigay ng malinaw na bagay o paglilinaw ng mga bagay. Pero kung ating titignan, ang kasulatan ay it is possible. Mamaya, papakita ko sa inyo ilang mga talata. Na ang pagtawag ng Diyos na bahagi ng kaligtasan na ginagawa ng Diyos sa lahat na nakakarinig ng Ebanghelyo ay nakakaranas ng pagtawag or pagliligtas ng Diyos. Ang Panginoon ay nagbigay ng, tawag niya ng parable. Balikan natin sandali ang Matthew chapter 22. So inyo na lamang i-note yan. Mahaba kasi yan eh. Verse 1 to 14. Atin na lang i-summarize. Ang sabi dyan, the kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son. At ang sabi dyan sa mga talata, ang hari ay nagsugo ng mga alipin para tawagin ang mga inanyayahan. Para tawagin ang mga inanyayahan sa kasalan. So nandun yung tinatawag na call, pagtawag ng Diyos. At ang sabi dyan ng parable, hindi pumunta yung mga inanyayahan. At sa ikatlong pagkakataon, ang hari ay nagsugo ng kanyang another servant. And this time, sabi niya, tawagin mo ang lahat. Ang lahat kung sino ang masumpungan doon sa labas. At napuno ang piging, sabi doon sa mga talata, hanggang sa makita ng hari na doon sa mga tinawag ay mayroong tao na hindi nakasuot ng damit kasalan. So yun lamang reviewin yun, no? So tumawag ang hari, tumawag siya, tumawag ang Diyos. Pero nasumpungan ang mga tao, ang tao na yun, hindi siya nakasuot ng damit kasalan. Yet he was called. So anong ginawa doon ng hari? Ang taong yun ay kaniyang tinapon sa kadiliman sa labas. Sa verse 13 na yata yun, no? Kung may kapaplas ng ating brother. Ang sabi doon, ang kaharian ng Diyos ay katulad sa hari, like a certain king who arranged a marriage for his son. Tumawag siya ng mga makabahagi doon sa kasalan, pero hindi lahat ay tumugon. At yung iba na tumugon ay nasumpungan na walang damit kasalan. At doon ngayon pumasok yung verse 14, for many are called, but few are chosen. Kaya nga, di ba, tinanong ko kayo kanina, sino ang tiyak na sa kaniyang kaligtasan? Sino sa atin, una, di ba, tinanong ko kayo, ang nakaranas ng kaligtasan? Lahat tayo ay
ay nakaranas ng kaligtasan o pagliligtas ng Diyos because we are called. By the grace of God, nakabahagi tayo sa pagtawag ng Diyos sa ating panahon dahil ang panahon na ito ay puno na ng kasalanan at patungo na sa kawakasan. Right. Amen. Sino magpapasalamat, Panginoon, salamat, tinawag mo ako sa panahon na ito. You see? Praise the Lord. Pero pinakita ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay katulad sa bagay na ito, marami ang tinawag, pero kaunti lang ang pinili. Amen. Hallelujah. Binasa natin kanina, we are chosen of Him. He chose us before the foundation. Kaya nga doon sa order of salvation, yung panahon na ang Diyos ay tumatawag, ito ay bahagi ng pagliligtas. Amen. Pero hindi lahat ng tinawag ay pinili ng Diyos. Right. Many are called, but few are chosen. Ibig sabihin, mga kapatid, pwede pala ang tao ay makaranas ng pagtawag ng Diyos. Pwede ka palang sumampalataya, pwede kang mabautismuhan, pwede mo maranasan ang mga kagalingan sa mga karamdaman dahil yun ay pangako ng Diyos, yun ay pagliligtas ng Diyos sa mga sumasampalataya. One time, isang brother na nag-testimony, sabi niya sa ilang mga sharing na minsan ay nakausap niya ang ating late Pastor Nonoy. At tinanong niya, sabi niya, Pastor, ano yung masabi doon sa mga sumampalataya? Sila ba ay mga tao ng Diyos na niligtas? Yes. Sumampalataya sila, kaya sila ay nakaranas ng pagliligtas ng Diyos. Kahit hindi sila mga tao na bahagi sa mga chosen. See? Because many are called and few are chosen. Pwede ang tao ay makaranas ng pagtawag ng Diyos, biyaya ng mga pangangailangan, ng mga provision, maranasan ng mga provision, ng mga material, ng mga pangangailangan. Ito ay, I can say, ito ay bahagi ng kaligtasan or pagliligtas na pwedeng maranasan ng isang tao na sumasampalataya sa Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. The scripture says, to those who believed. Kaya naalala ko lang, sabi ng ating late pastor, sabi niya, kaya yung mga well, sabihin na hindi yun niligtas ng Diyos dahil yun ay sumampalataya. Nakaranas ng kagalingan, nakaranas ng kalayaan, ng pang-alipin ng dyablo, nagbago ang buhay. Those are saving grace ng Diyos sa buhay ng mga taong ito. So pwede palang tawag niyan, maranasan ng tao ang mga bagay na ito, yung pagtawag ng Diyos, yung pagliligtas, yung bahagi ng pagliligtas ng Diyos. Pwede ang lahat ay sumampalataya, tumugon sa pagtawag ng Diyos, pero hindi lahat ay magpapatuloy. Hindi lahat ng tinawag ay magpapatuloy, at ang magpapatuloy lamang yung mga pinili ng Diyos. Kaya mahalagang makilala na tayo'y bahagi, hindi lamang mga tinawag, kundi mga pinili. Amen. Chosen before the foundation of the world. Hallelujah. Because maliban ang mga tao ito ay magpatuloy sa panampalataya, ay mangyari yung sinabi doon sa parable ni Jesus, hindi na sumpungan, tinawag, hinanayaan sa kasalan, hindi na sumpungan ng nakasuot ng pangkasal. Ano ba yung damit? Katuwiran. Amen. Anong ginawa ng hari? Tinapon sa dilim. Pero yun ay tinawag ng Diyos. Hindi nga lang pinili. So ang mga pinili, ito yung mga chosen, binasa natin kanina sa Ephesians, chosen before the foundation of the world. At ang mga pinili lamang ang makapagpapatuloy sa pananampalataya. Hallelujah. Isang brother nagtanong last Friday sa aming discipleship, anong difference ng na backslide at na fall away. Malaki ang difference, mga kapatid.
Ang nabackslide ay pinanghinaan ng loob, pananampalataya, ng hina sa pananampalataya, tumigil sa paglilingkod sa Diyos, pero wala silang anumang ginawang against sa pangalan ng Panginoon. Pero yung na-fall away ay may mabigat na kalagayan because siya ay nag-reject sa truth. Right. Yun ang kaibahan. Kaya kapag nag-fall away ka, nawala ka sa fellowship, and ang puso mo ay hindi maayos sa Diyos, marami kang guilt, marami kang sinasabi against, there's a problem. Hindi lang yung basta na backslide. Merong malalim na pananagutan sa Diyos. Except na siya ay bumalik, manumbalik sa Panginoon. Punta natin ang Jude chapter 1, mga kapatid. Jude chapter 1, isang chapter lang ito. Basahin natin lang mga talata. Sa verse 3, sabi diyan, Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, I felt the necessity to write to you appealing that you contend earnestly for the faith that was once for all time handed down to the saints. Amen. So there is only one faith na itinuro ang Scripture, ibinigay sa mga nauna sa atin ng mga banal hanggang sa ating panahon, the same faith na ating tinanggap by hearing the word of truth. Pero sabi dyan sa verse 4, For certain people have crept in unnoticed. So mayroong mga naging part ng pagtawag ng Diyos, again, nakaranas ng kaligtasan, naging part ng pagtawag ng Diyos, of course, wala sa atin dito magluturo dahil lamang sa kahinaan. Brother, ikaw, diba? Wala sa atin, hindi tayo tinuruan ng Panginoon na mag-judge, sumatol. Dahil basta mahina lang kapatid, maraming pagkukulang, ay hatulan natin, ikaw brother, hindi ka sa Diyos. Mapagkunwari ka, lihim ka lang dito na sumasama, pero ang totoo, so hindi tayo ganun mga kapatid. Except, time will come, darating ang araw na ang Diyos ang magre-reveal. At yan ay nangyari sa ministries in the past. So mayroong mga lihim na nakapasok, of course, huwag na natin isipin, baka ako yun, pastor, huwag naman sana. No. So, hindi tayo ganun, hindi tayo mga mananampalataya na negative ang pag-iisip. Sumampalataya ka na, ikaw ay anak ng Diyos. Believes. At ikaw ay magpatuloy sa pananampalataya. Sabi diyan, those who were long beforehand marked out, at ang Diyos lang ang nagma-mark out mga kapatid long, sabi diyan, those who were long beforehand, ibig sabihin siya ang nakakaalam, beforehand mark out for this condemnation, ungodly persons who turn the grace of our God into indecent behavior and deny our only Master and Lord, Jesus Christ. So, ibig sabihin, sa account ni Jude, ay pinapakita niya na ang Diyos ay tumawag, ipinangaral ang Ebanghelyo, wala nakakaalam sa atin, sino rito yung mga pwedeng mangyari na makapasok at later on, sila ay makikita ng Diyos, masusungan ng Diyos, ng salita ng Diyos, na ito yung mga ungodly person, by doing so, sa paggawa ng na ang biyaya ng Diyos ay kanilang pinapalitan ng mga kahalayan, mga ugali. Sa Tagalog yun. Medyo mabigat pa sa Tagalog. Kaya gamitin natin yung word na kahalayan. Pinalitan ng kahalayan ang biyaya ng ating Diyos. Yet, itong mga taong ito ay mga nakabahagi sa pagtawag ng Diyos. Nakabahagi sila sa kaligtasan na ginagawa ng Diyos. Sa pagtawag, nandun sila, nakabahagi sila. At ang sabi dyan, verse 5, Now I want to remind you. So ito yung gustong pahitan ni Jude. Kung bakit tawag niyan, posibleng mangyari yung mga bagay na ito. Later on, na merong tawag niyan, expose or ipapakilala, i-reveal ang Panginoon ng mga ungodly sa gitna ng kanyang kapisanan. Now, I want you to remind you, sabi diyan, I want to remind you, though you know everything once and for all, that the Lord, after saving a people out of the land of Egypt,
After saving a people, pagkatapos ng Diyos ay iligtas ang mga taong ito. Of course, Diyos ang nagpadala ng mensahero, Moses. Sinabi ang kalooban ng Diyos. Nakarinig ang marami sa panahon na yun ang pangalan ni Moses. Hanggang sila ay lumabas sa Egypt sa pagkaalipin. That the Lord, after saving a people out of the land of Egypt, subsequently destroyed those who did not believe. Yes. Pagkatapos, ang sa Tagalog, si Brother, pakipos lang. Verse 5. Na nang mailigtas ng Panginoon ng isang bayan, so lahat ay nakaranas ng kaligtasan, pagliligtas ng Diyos, pinalabas sa pagkaalipin. Sa lupain ng Ehipto ay nilipol niya pagkatapos, next, yaong mga hindi nagsisampalataya. So may mga tao na tumanggap sa mensahe ni Moises, nakalaya, nakaligtas sa panahon na niligtas ng Diyos, but later on, nasumpungan ng mga ungodly person because hindi sila nagpatuloy sa pananampalataya. Amen. Sila ay nakabahagi lamang doon sa mga panahon na ang Diyos ay nagliligtas, hallelujah, sa bayan ng Israel. Pero later on, nakita nila, ito pala ay mga certain people na nakapasok o nakabahagi ng kaligtasan. But, sabi doon, eventually, they were destroyed. Yes. Dahil hindi sila nagpatuloy sa pananampalataya na daladala ni Moses sa panahon na yun. At yun ay katulad din ng ating binasa kanina na doon sa parable ni Jesus na nakabahagi sa kasalan pero hindi nakadamit pang kasal. At ang kanong ginawa ay tinapon sa kadiliman. Hallelujah. So pinatay ng Diyos dahil hindi nagpatuloy sa pananampalataya. Many are called but few are chosen. Amen. So ang mga tinawag ng Diyos ay makaranas ng pagliligtas in a sense na yung bahagi ng pagtawag. Pagtawag ng Diyos sa mga tao, nakarinig ng salita, ng mensahe. At alam niyo ba, may mga tao na sila ay sumasampalataya sa salita ng Diyos? May ba mga kapatid? At ang salita ng Diyos ay pwedeng maglinis ng buhay. Amen. Dahil ang salita ng Diyos ay katulad siya sa tubig na naglilinis ng buhay natin, nag-sanctify, nalilinis, nakaranas ng pagbabago ng buhay. Yung mga bisyo ay pwedeng mawala by following the word. By yung pinamumuhay mo or ikaw ay naniniwala or tumutugon sa pagtawag ng Diyos to be cleansed. Nabautismuhan ka, naayos yung buhay mo, nawala mga bisyo, nawala mga karumihan sa buhay mo. At yan ay, tawag niyan, yan ay bahagi ng pagtawag ng Diyos, mga kapatid. But except na ikaw ay magpatuloy, that salvation, ang kaligtasan niya na ginagawa din sa buhay mo ay pwedeng mawala sa iyo or maalis sa iyo eventually. Punta natin ng Hebrews chapter 6 verse 4. Dahil dito pinakita rin ni Paul kung sino yung mga tao na tinawag ng Diyos. At hindi lang sila basta tinawag, kundi sila ay nakabahagi din ng kapangyarihan ng salita. Mga kapatid, habang ating pinag-aaralan to, of course, diba, lagi tayong sumasalamin sa salita ng Diyos. And by believing the Word, by believing sa mga pangako ng Diyos, niniwala ko na ito ay tumutugon sa ating mga pangailangan sa ating pagkataong loob, na nasasalamin natin na ito yung buhay natin. Amen. Ito yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Maliban na tayo ay hindi magpatuloy, maliban na tayo ay manatili, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah! Yung mga karanasan nito ay dadalhin tayo sa kalwalhatian na pangako ng Diyos. Amen. Yung mga tinawag ay kanyang luluwalhatiin sa panahon na darating. Yes. Amen. So nandito yung mga bahagi ng tinawag ng Diyos, Hebrews 6, it is impossible
In the case of those who have once been enlightened, o nakaranas ng pagtawag ha, nakaranas ng enlightening, and have tasted of the heavenly gift, kaya huwag tayo masyadong overwhelmed kapag tayo may kaloob. Yes, amen. Have tasted of the heavenly gift and have been made partakers of the Holy Spirit, and have tasted the good word of God and the powers of the age to come. Di ba? Napakagandang karanasan yan. Yes. Yun lang dito ay magpagaling ang Panginoon ng karamdaman instantly. Isang malaking karanasan. Baka tayo lahat dito ay magsilundag sa agalakan, magpuri sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pero sabi ni Jesus, huwag kayong magalak na kayo nagpapalaya sa mga masamang espiritu. Kundi ang kagalak nyo, ang buhay nyo, pangalan nyo nakasulat sa aklat ng buhay. Ang ikagalak nyo na kayo bahagi sa mga pinili ng Diyos sa uling mga araw. Not just being called, but chosen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Napakainam ng mga karanasan ito, mga kapatid. Sabi dyan, nakaranasan nila yung mga kapangyarihan, tasted the good word of God and the powers of the age to come, and then have fallen away. It is impossible to restore them again. Yan ang sinasabi ni Paul. It is impossible to restore them again to repentance. Kapag ikaw ay nag-fall away na sa pananampalataya, tinalikuran mo na ang pananampalataya, nireject mo na yung truth, ayaw mo na makinig, ayaw mo na magbaturo, ayaw mo na mapalalahanan ka, ayaw mo na makasaway ka, kaya ikaw ay, dyan na nga lang kayo, at dito na lang ako. You're fall away, have fallen away. It is impossible to restore them again to repentance, since they again crucify to themselves the Son of God and put Him to open shame. So there is a reason why. Bakit ang tao na fall away, kanyang nire-reject ang word of truth. Sa panahon ay sumasampalataya siya, sa panahon ay masaya siya, sa panahon na naranasan ang gawa ng Espiritu Santo ay nariyan siya. Pero sa panahon ng mga pagsubok sa pananampalataya, sa panahon na nagkulang ang kapatid, ano yung ating tinitingnan? Sinasabi ko na nga ba ang taong ito ay ganyan talaga siya. See? Sa panahon na nakita ka ng mga kahinaan ng kapatid, sinasabi ko na nga ba ganyan sila So you see? Have fallen away. It is impossible to restore them again. Mga tao ito na naliwanagan ng Ebanghelyo, nakatikim ng makalangit na kaloob. Kaya kung tayo man ay pinagaling at merong, sabihin natin, tumanggap ng kaloob ng pagpapagaling, huwag tayo masyadong overwhelmed. Though yan ay biyaya at grace at yan ay pangakos ng Diyos sa mga sumasampalataya, except na tayo ay magpatuloy to perfection, may panahon na ikaw ay susubukin ng Diyos sa iyong panampalataya. Pag hindi mo kinaya, you will fall away. Right. Amen. I-reject mo eventually ang truth, tatalikuran mo ang panampalataya, sabi ko nga, hindi ka na makikinig. Ayaw mo na magpaturo sa mga lingkod ng Diyos, sa Diyos mismo. So sino-sino ito? Mga tao na tinawag ng Diyos, nakaranas, nakatikim. Eventually, nahiwalay sa Diyos because hindi nga nagpatuloy sa panampalataya. At ito yung binanggit din sa Jude na mga ungodly person, they turn the grace of God into lasciviousness, into disgrace. Yung hindi mo na pinahalaga ng truth sa buhay mo, mahalaga sa iyo ay kung ano yung paniniwala mo sa buhay, kung ano yung gusto mong gawin, yun na yung tinatayuan. Hindi ka na tumatayo sa word of truth, sa salita ng Diyos. At yun ang delikado, mga kapatid. Eventually, dating ang panahon, gagawa ang Diyos ng mga circumstances and these people na later on na makikita natin ay hihiwalay din sila dahil hindi nila kaya magpatuloy. Hindi nila kayang tiisin ang mga bagay. Sa panahon ng wilderness, hindi natiis ng mga tao na paminsan-minsan ay magutom. Nagreklamo kay Moses, di ba? Sabi ng kanina, we tend to complain, to murmur minsan. Wala nang makain po yun. Ito ba yung pananampalataya? Wala nang mainom. Kaya ang Diyos na mabuti. Napakabuti ng Diyos.
Nagsugo ng pagkain sa bayan na murmurer, sa bayan na lagi nagrereklamo, nagpainom sa bayan dahil nauuhaw daw sila. Hanggang sa likod ng Diyos ay natempt na para hampasin ang bato ng 2 beses. At hindi yun ang utos ng Diyos sa kanya. Because of the greed ng kanyang puso, pinalo ang bato. Kaya lang sabi ng Diyos, magsalita ka sa bato. At ang bayan ay iinom. So binasa natin kanina, after saving those people, then destroyed. So sino ito mga tao na niligtas ng Diyos o nakatikim ng mga kaloob? Later on, I just found out sa ilang mga pag-aaral, mga kapatid, hindi lang ito, hindi lang ito sakop sa mga believers, okay? Because the gospel was preached unto the world. At kagabi ko lang din habang nagbubulay-bulay, nabalikan ko yung tanong, sino ba yung nagtanong ng Friday sa aming discipleship, na kung mayroong kaligtasan sa denomination. Bahagi ng kaligtasan. Because the gospel was being preached. Those who believed in Jesus. Pero kaibahan ng bride ni Cristo, mayroon tayong sinundan na mensahe. Meron tayong nilalakaran unto perfection. Hallelujah. Hindi tayo nanatili doon sa kung ano lamang tinuturo ng, of course, gospel is for our, tawag niyan, kaligtasan, salvation. Gospel, may pangako ng mga kagalingan. So lahat ay nag-enjoy ng healing, nag-enjoy ng mga provision. Ang Diyos ay provider, ang Diyos ay mabuti. Kaya ngayon mga tao, yun ang gustong marinig sa mga pangaral. Hanggang sa may mga tao sa ating panahon na parang sumasama ang pakiramdam pag nakarinig ng impyerno, paghatol, ang Diyos ay nagtuturo, ang Diyos ay nagagalit, ang Diyos ay nagtutuwid, nagsasaway. Sumasama yung pakiramdam ng mga tao. Kung gusto nilang marinig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay biyaya, Diyos ay ganito. Pag-usapan na yung mga tao na makasalanan dadali sa impyerno, sumasama ang pakiramdam. Those people, mga tao na yun na, sabi natin binasa, nakaranas ng good words, but they have fallen away. So sino itong mga naligtas at nakatikim ng kaligtasan ng mga kaloob ng Diyos? Matthew chapter 7, puntahan natin. So I hope at least, by the grace of God, naging malinaw sa atin. Can a person lose salvation? Can a person lose salvation? Matthew 7 verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven will enter. Yes. Hallelujah. Sino pinagpala sa awit kanina? Hindi lang tayo basta musician, but doer of the word. Amen. Not just a preacher, but doer of the word. You live by what you preach. Hallelujah. That's right. Hindi lang tayo mga singers, but doer of the word. Not only teachers, but doers of the word. Mga gumaganap sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ito yung napakalaking difference, mga batid. Marami nakaranas sa mga kaloob, kagalingan, kaloob ng kapangyarihan, pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo, na bago ang buhay, naalis ng mga bisyo, pero walang Espiritu Santo, walang selyo ng Espiritu Santo. Hallelujah. Dahil yun yung binasa natin kanina, sealed, chosen, sealed, believed, chosen to be called, to believe, and to sealed. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Mga taong ito nakaranas din ng gospel of truth, ng kaligtasan, ng pagtawag ng Diyos. And in your name cast out demons. And in your name perform many miracles. Kaya, nakaka-catch up na rin yung question na binigay ni Pastor John na meron bang salvation sa denomination? Part. Meron silang karanasan. We cannot deny it. Yun nga yung pinupunto ni Pastor Nonoy one time sa isang sharing. We cannot deny it. Yan ay pagliligtas din ng Diyos. Bahagi ng pagliligtas ng Diyos. Sabi niya, in your name perform many miracles, and then I will declare to them, I never knew you. Leave me, you who practice lawlessness or iniquity.
So, ibig sabihin pala mga kapatid, lahat ay pwedeng makaranas ng pagtawag ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi natin ipagkakait sa mga tao if they will believe. Diba? Masyado naman tayong boastful. Kung gano'n na sa mga pinili lang ito. No? Hindi lang ito para sa mga pinili. Ito para sa lahat ng tinatawag ng Diyos. Kaya nga sa aklat ng Revelation chapter 22 ba yun o 21? Whosoever will drink. Sabi doon. Sayangin natin yun. Naalala ko lang, no? Tingnan natin yung Revelation chapter 22. Anong version? Ang sabi doon, whosoever will. Okay. So, naalala ko lang, yung talata na yun. Whosoever will drink, sabi doon, ay uminom sa tubig ng buhay. So, dito yan, sa Revelation chapter 22. 22:17. Ayan. Okay. And the Spirit and the bride say, come, and let him who hears say, come. And let him who hears come, whoever desires. Sa King James Version, whoever will. Whosoever will. Let him take the water of life freely. So ito ay biyaya pa ng Diyos sa lahat. Kung sino ang nauuhaw, sino ang naghahanap sa Diyos, sino ang gusto makarating sa kalwalatian, sino ang nauuhaw sa presensya ng Diyos, ay malayang uminom. Pero sa to say, hindi lahat ay magde-desire. Hindi lahat ay mauuhaw sa Holy Ghost. Kung paano ito kumikilos, kung paano ito magseselyo ng buhay natin hanggang sa tayo dalhin sa kasagdalan. Hindi tayo ang gagawa, kundi ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos ang gagawa sa atin sa panahon na tayo kanyang pasasagdalin. Pero yung mga tao, nag-stick na sila doon sa saving grace ng Diyos, doon sa being loving ng Diyos. Ako'y nakadama mga kapatid ng bigat sa aking puso nang makita ko yung video. I don't know kung nakikita niya sa Facebook. Hindi ko lang alam na bakit na lumalabas sa aking feed. Na itong isang kilala na host ng Showtime. Sabi niya masabi ko, he blaspheme sa biyaya ng Diyos. Sabi niya, bata pa ako, narinig ko na yun, excuse me sa word, mga gay ay mapupunta sa impyerno. Sabi niya, bata pa ako, narinig ko na yan. Sinasabi ng mga matanda sa amin noon na yung mga gay yan, lahat yung punta sa impyerno. Sabi niya, kung mga gay kung lahat ng gay pupunta sa impyerno, then ang daming gay doon. E di ngayon meron dong gay pageant, sabi niya. So pinagtarawanan nila yung ganong eksena. Baka mamaya si Satanas ay umalis doon dahil sa ingay ng mga gay doon. So kung ano yung mga karumihan ng kaisipan ng mga tao. Wala silang kamalay-malay, isang araw, they will be there kung hindi sila mag-isisi sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Yung mga taong ito na walang unawa sa kalooban ng Diyos. Sabi pa niya, di ba, ang description ng langit, nandiyan yung maputi, maayos, may mga kurtinang ganun-ganon. Sino nag-design nun? Di ba? Alam naman natin kasi, di ba, yung karamihan sa mga gay ay designer. My goodness. Mga tawag niyan, mga espiritu na foolish sa kalooban ng Diyos. Nagpapakaligaya sa mga provision. Provision yun ng Diyos, mga blessing, material. Provision ng Diyos. But it doesn't mean na kahit gaano kakayaman ay automatic you will go to heaven. Sabi ng Panginoon na kahit mapasayo ang buong sanlibutan, mapapahamak pa rin ang iyong kaluluwa. So ano pinapakita dyan? Lahat ay pwedeng makaranas ng pagtawag. So yun ay pagliligtas ha. Linawin ko lang. Ang calling ay bahagi ng order of salvation. Lahat ay pwedeng tawagin, tawagin ng Diyos, ma-enlighten, makabahagi sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, maranasan ang mga paghuhula, pagpapalaya sa masamang Espiritu. Pero in the end, that it turned out, hindi sila kilala ng Diyos. Hindi ibig sabihin, hindi sila personally known.
kundi hindi sila kinikilala ng Diyos. Why? Because sa panahon na sila ay naglilingkod, sabi natin, naglilingkod sa Diyos by following the words, of course, may mga sinusundan din naman sila ng mga salita ng Diyos. Pero hindi nga sila nagpapatuloy sa perfection. Ayaw nilang maasaway sila, ayaw silang matuturuan, ayaw nilang sila ay palaguin pa ng Diyos ng karunungan. Kung ikaw ay isang kaluluwa na sa loob ng denominasyon, di ba meron tayong mga ganyang karanasan sa mga galing sa mga denomination, na dumating ang point sa buhay natin na parang meron pa tayong hinahanap, may kulang pa. Sino meron ganong karanasan? Ang dami na ang church pinuntahan, parang kulang pa rin, hindi ko talaga makamit yung talagang tunay na gawa ng Diyos hanggang sa tayo tinawag ng mensahe. At ngayon meron tayong testimony. Ito yung nagpuno ng aking mga kakulangan. Ito yung nagpuno ng aking mga kauhawan. Ito yung hinahanap ko na tunay na kaligtasan ng Diyos. Sa panahon na tayo ay nandoon pa sa mga iba-ibang grupo ay hinanap natin ang gawa na ito ng Diyos. So pwede tayong ma-enlighten, pwede maranasan lahat ng mga bagay. So pwedeng tawagin tayo at maging malinis ang buhay natin. Sabihin natin tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos. Pero kung hindi tayo magpapatuloy in faith, dahil ang panampalataya ito yung pinapalago ng salita ng Diyos, ano mangyari sa atin? Matthew chapter 12, puntahan natin. Okay. So I hope nagiging malinaw sa atin mga kapatid. Hindi ibig sabihin na wala na yung bisyo mo, ay okay na. Hindi ibig sabihin, Pastor, hindi na ako nanood ng sine. Hindi na ako pumipila sa loto. Hindi na ako pastor na nigarilyo eh. Hindi na ako sumasama sa mga barkada ko, nagiinuman. Hindi na. Talagang binago na ako ng Panginoon. Well, salamat. Diba, nalilinis yung buhay. Hindi na ako, Panginoon, naglilipistik. Hindi na ako nagsuot ng mascara. Sabi ko dati, maskara? Ano ba yung maskara? Maskara pala tawag dun, ganun. Mga ganun yung mga bilik mata. Ang daming ginawa ang diablo para pagandahin ang sanlibutan. Pero sabi ng prophet, God is hiding in simplicity. Doon sa mga simpleng bagay, naluluwalhati ang Diyos. Hindi na kailangan dagdagan, hindi kailangan bawasan kumpleto ang salita ng Diyos. Matthew 12 verse 43. So alam natin ang story nito, no? When the unclean spirit comes out of a person, so remember, ang taong ito ay pwede rin sabihin, nakarinig din ng pagtawag ng Diyos, nakarinig ng mensahe, ng word of truth, at ang unclean spirit ay umalis. It passes through waterless places seeking rest. Kawawa naman yung unclean spirit, naganap ng kanyang bahay, wala siyang matuluyan. And does not find it. Then it says, I will return to my house. Kung kiniklaim pa niya na bahay niya yun. I will return to my house from which I came. So pinapakita dyan yung buhay ng tao na ang spirito ay umalis sa kanya. So hindi na siya nadadala ng mga tukso, hindi na siya nadadala ng mga sa sanlibutan, ng mga bagay ng sanlibutan. Sabi diyan, and when it comes, it finds it unoccupied, swept and put in order. Aba, maganda yan, di ba? Nabago din yung buhay, na ayos. Sabi ko sa inyo kayo na wala ang mga bisyo. Tuwan-tuwa ang mga magulang, salamat na Diyos, yung anak ko nagbago na, nalinis na yung buhay niya. Pero hindi pa tapos eh. Put in order, swept, unoccupied. Bumalik yung spirito. Then it goes and brings along with it 7 other spirits more wicked than itself. Di ba? Nakaranas ng pagtawag, nakarinig ng mensahe, natuto, lumakad ng kaayusan sa buhay. Pero walang nag-occupied. Many are called, but few are chosen. Yung mga chosen ay ino-occupy ng Espiritu ng Diyos. Yung mga chosen, mga tinawag din, pero sila ay pinili para sila ay pananahanan ng Espiritu ng Diyos hanggang sa sila ay dalhin sa kalwalhatian until redemption. Kaya mahal nga mga batid na mayroong mag-occupy sa buhay natin. Hindi lang basta nabago ang buhay. Nalinis. Dahil may pagkakataon pa ang kaaway bumalik at maging mas delikado ang buhay mo kapag ang kaaway nagsama ng another 7 more wicked spirit.
And they come in and live there, and the last condition of that person becomes worse than the first. So yung mga bisyo na nawala sa'yo, bumalik, nagdoble pa. Right. Yung pagpunta mo noon na once a month sa sinehan, painigarilyo mo once a day, isang one stick a day, pagbalik ng more wicked spirit, ay isang kahalang sigarilyo na ang iyong inihitit. Pabalik-balikan na, nandoon ang mga bisyo. Because walang selyo ng Espiritu ng Diyos. Walang nag-occupied. Sabi doon, take note niyo, that is the way it will also be with this evil generation. Amen. Hallelujah. Ang panahon natin, ang Diyos ay patuloy na tumatawag. Pero tiyakin natin sa mga panahon nito na tayo ay pinili ng Diyos. Dahil may mga tinawag na eventually they will fall. May mga tinawag na nakaranas ng bahagi ng pagliligtas ng Diyos. Pero yung kaligtasan na kanilang tinanggap ay inalis din ng Diyos later on. So can a person lose salvation? Yes. Pero hindi sa mga pinili ng Diyos. Amen. Mga kapatid, linawin natin yan, hindi sa mga pinili ng Diyos. Ang kaligtasan ay maalis dun sa mga tao na hindi magpapatuloy sa kasakdalan. Hindi sila lalakad in the pureness of their heart. Hindi sila willing magpadalisay sa Diyos. Hindi sila willing magpaturo pa sa Diyos. Sino sa atin dito ang kontento na ng buhay ngayon? Hindi pa ako kontento mga kapatid. May mga bagay pa na gusto kong maabot by the grace of God. May mga bagay pa tayo gustong idalangin, Panginoon. Tapyasin mo pa ang aking ugali. Panginoon, ayusin mo pa yung buhay ko. Panginoon, ayusin mo pa ang aking kaisipan. May mamaling, mga damdamin sa isa't isa. Lahat ay alisin mo. Dalhin mo kami sa kasagdalan sa iyong salita. At ito yung mga buhay, hindi lang tinawag, pero mga pinili. Hindi ito isang pagpapahayag lang. O, ikaw pinili ka, dahil nakapagpatuloy ka. No! Ito ay isang karasan sa Diyos. Now within your soul, within your heart, by the Spirit of the Lord, you will say, I am a child of the King. Ako'y bahagi sa pangako ng Diyos. Kailangan mo i-claim yan, kailangan mo sampalatayanan, kailangan mong tayuan ang salita ng Diyos at magpatuloy sa salita ng Diyos. Sealed until the day of redemption, chosen to be called, to believe, and to be sealed. Hallelujah. Kaya, of course, kahabag-habag kaawa yung mga tao na masaya lang sa unang panahon ng paglilingkod sa Diyos, pero ngayon, nasaan na sila? Ang ilan, because of material things, nawala sa pananampalataya. Ang ilan, because of mga dreams, mga pangarap, na gustong maabot, at hindi nila sa palagay nila, hindi kaya maabot, sa panahon na manatili sa paglilingkod sa Diyos. Pag-aplano ng mga pamilya minsan na hindi linya sa kalooban ng Diyos, diba? Pinipilit yung sariling kalooban, nawawala later on sa fellowship. What is that? Kung hindi sila babalik, they will be losing their salvation. Mawawala eventually yung kaligtasan, yung pagtawag ng Diyos, yung mga karanasan ng Espiritu ng Diyos, yung mga karanasan ng good word, yung paglilinis sa iyong buhay mo, lahat mawawala. Babalik at babalik ang mga demonic spirit na mayiging mas worse pa ang kanilang gagawin. So can a person lose salvation? Yes. Kung hindi magpapatuloy yung mga taong ito. So ibig sabihin, ang mawawalan lang kaligtasan ay mga taong tinawag subalit hindi mga pinili. Dahil kung sila ay mga pinili ng Diyos, titiisin nila hanggang sa dulo. Ha? Sila ay hihibig sa Diyos. Sila ay hihibig, Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, samahan mo ako. Panginoon, itayo mo pa ako sa mga kabigatan na ito. They will going to pray, to kneel down. Napakaganda ng isang bahagi ng mensahe ng prophet sa ating panahon, pakipost na lang. Ang sabi niya, the chosen before the foundation of the world is abiding faithful in their calling. Amen. Hallelujah! Hindi ka pala masaya ka na tinawag ako ng Diyos. Nabautismo na ako, bahagi na ako ng anti-believers. No! Sila ay mga faithful in their calling. Ano man ang mangyari, whatever it takes, gumawa man yung mundo, magtatapat sila kung ano sinabi ng Panginoon, I will follow the Lord. I will seek the Lord. I will hanapin ko kung ano yung kalooban ng Diyos.
Pagsisikapan ko magpatuloy, lumakad sa salita ng Diyos. Ang isang bahagi pa sabi dyan, they are faithful to the Word. Sa mensahe niya 1963, the fourth seal. Ito mga chosen, hindi called dahil lahat ay pwedeng called pero hindi chosen. Kaya binabagit ng prophet, itong chosen before the foundation of the world is abiding faithful in their calling. Sa isang bahagi ng kanyang preaching, they are faithful to the Word. Amen. Yun ang malaking kaibahan. And those people na chosen, pinili before the foundation of the world, they will not lose their salvation. Why? Bakit? Dahil merong salita ng Diyos na magsasabi lagi, tumayo ka, magpatuloy ka. Tiisin mo lahat ng mga bagay. Pahintulutan mo ang Diyos gumawa sa iyo. Nasubukin man ang panampalataya. Nakatulad sa ginto, ito'y palilitawin na isang pinagpala at mapagtagumpay na dalisay na katulad ng isang ginto na dinalisay sa apoy na later on magiging isang makinang na pananampalataya. Kaya hayaan lang natin ang Diyos ay kumilos. Sino sa inyo ang papayag pa, Panginoon, gumawa ka pa sa buhay ko? Panginoon, hindi lang sinasabi, Panginoon, sige, tambakan mo ako ng problema, no? Gawin mo, Diyos, ayon sa iyong kalooban. Katulad ni Maria, di ba? Mangyari ang iyong salita, wag ang akin mangyari ang iyong kalooban, o Diyos. Ikaw ay subukin. Yes, Lord! Salamat, Panginoon. Parang panampalataya ay patibayin pa. Ikaw ay pahintulot sa mga ganitong problema. Yes, Lord. Salamat. Dahil pangako mo, hindi mo ako iiwan. Hallelujah, hallelujah. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. Glory, hallelujah. So para sa ating conclusion, sino sumasampalataya na ang Diyos ay totoong mabuti sa lahat? Ay, salamat sa kaligtasan, mga kapatid. Ang ating kaligtasan, later on, nakita natin by revelation, we are chosen before the foundation of the world. At kung tayo ay isa sa mga bahagi ng mga pinili ng Diyos, hindi tayo papayag na ang dyablo ay gumawa sa buhay mo. Ikaw ay tinawag ng Diyos para dalhin sa kanyang kalwalatian, meron kang karapatan laban sa mga kaaway. Meron kang salita ng Diyos na inilagay sa iyo, itinanim sa puso mo, at yan ay pagtanggol mo. Sabi doon sa ating binasa, contend for the faith. Hallelujah. So bakit may mga ganong encouragement ang Diyos? Bakit may mga salita siya na nag-encourage sa ating pananampalataya? Para ano? Para encourage hindi lang yung mga tinawag, kundi mismo yung mga chosen. Para yung mga pinili na ito ay, pag ayaw ng mga hindi pinili, magtiis. Then, yung mga pinili ay willing to sacrifice. O yan, sacrifice na naman. Willing ba kayo, mga kapatid? Magsakripisyo as long as for the sake sa pangalan ng Panginoon at sa kanyang kalwalatian, I am willing, Lord. Ano man ang iyong kalooban mangyari sa buhay ko, I am willing, Lord. Hallelujah. Mga sacrifices. Kaya nga sabi sa inyo one time, di ba? Yung mga little sacrifices, minsan na-overlook natin. Hindi natin napapansin. Merong gustong sabihin ng Panginoon, merong gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Pero minsan nakalimutan natin yung mga little sacrifices. Paglalaan ng konting panahon, pag-usapan ng Panginoon, pagplanuhan ng mga gawa ng Diyos. Little sacrifices. Pero tingnan nyo, saan tayo guilty? Sa panahon ng mga pasyalan, ng bilis natin. Kain tayo, Brad. Sige, ka. Kape tayo. Di ba? Walang pwede makapigil. Pasyal tayo. Sige, bisa wala pang plano. Pero nandun na tayo agad. Pero yung mga little sacrifice, minsan na-overlook natin. Na ito yung mga bahagi ng pagkatawag sa atin sa mga panahon na nais ng Diyos mangusap at magturo sa atin. That's why, mga kapatid, ang Diyos ay nagtuturo. Ang Diyos ay nag-encourage. Kung hindi man lahat ay magpatuloy, pero sa mga pinili, doon sa mga pinili ay merong salita ng Diyos na ibinibigay. Be steadfast in your faith. Kaya nga merong mga salita na nagtuturo na tayo ay magpalakas, magpatibay ka sa Panginoon dahil hindi lahat nakapagpapatuloy. Hindi lahat ay nag-uuhaw. Hindi lahat ay totoo naghahanap sa Diyos. Be steadfast in your faith. 1 Peter chapter 5 verse 6. Humble yourselves under the mighty hand of God, verse 6. 1 Peter 5. So that He may exalt you at the proper time, having cast all your anxiety on Him, because He cares about you. Be of sober spirit, be on alert. Yan, binibigyan ng salita ng Diyos. Yan ay pag-akay, pagtutulong sa iyo ng Panginoon para ikaw ay makapagpatuloy.
Para hindi tayo maging complacent. Okay na ako dito, Brad. Tinawag naman ako ng Panginoon. Kontento na tayo sa mga ganung bagay. Pero sabi dyan, be alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Kaya pag walang mga nakaupo sa puso, pag walang, hindi lang basta karanasan, dahil pwedeng maranasan ng Espiritu ng Diyos, pero walang indwelling, ang diablo ay nariyan, gumagawa. So resist him, sabi dyan, firm in your faith, be steadfast in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brothers and sisters who are in the world. After you have suffered for a little while, the God of all grace. Sino nakaranas dito ng God of all grace sa buhay natin, mga kapatid? Sabi diyan, who called you? Hallelujah. To His eternal glory in Christ. So ang pagtawag niya ay hindi lamang dito hanggang lupa. Ang ating pagtawag sa mga pinili ay hanggang sa kalwalhatian ng Panginoon. At kung ikaw ay decided na ngayon sa buhay mo, magpatuloy ka at handa ka magpatuloy sa biyaya ng Panginoon, ito yung ngayon nagpapahayag na ikaw ay isa sa mga pinili ng Diyos. Ito yung action, ito yung ginagawa mo ngayon, nagpapatunay. Hindi mo sabihin, hindi tayo magiging proud, hindi tayo magiging boastful. Dahil susubukin ka ng Panginoon sa iyong salita. Pag salita tayo nagmamalaki minsan, Kristiyano na ako, believer na ako, susubukin ka ng Panginoon later on sa buhay mo. Ay isa sa mga hindi ko malimutan na laging na-advise ng ating Pastor Franco noon. Lagi niya sinasabi, ang araw ang magsasaysay. Yun, isa sa mga salita na hindi ko makalimutan. Sa kanyang mga pangaral ay madalas binabanggit niya. Ang araw ang magsasaysay. Ang iyong mga sinasabi ngayon, at kung hindi ka magpapaturo sa Panginoon, ang araw ang magsasaysay. Dahil hindi natin, ang Diyos ay hindi pumipilit sa atin. Hindi tayo pinipuwersa ng Panginoon. Sige, dalo kayo po tayo sa gawain. No. It's not by might nor by power, but by the Spirit. Kaya napakalaga yung mga pinili ay maselyuhan. At kapag sila ay naselyuhan ng Espiritu ng Diyos, sila ngayon ay mayroong enough strength, may kalakasan para magpatuloy sa biyaya ng Diyos, para tumayong matibay sa panampalataya sa Diyos ng buong biyaya na tumawag sa atin, sabi diyan. To His eternal glory in Christ will Himself perfect, confirm, strengthen, and establish you. To Him be dominion forever and ever. Amen. Pero hindi lahat ay aabot doon, mga kapatid. Meron talagang magfo-fall away. Meron talagang tatalikod sa panampalataya. Kaya ang sabi ni Paul, hindi ang Diyos nalulugod sa kanila na tumatalikod, kundi sa mga nagpapatuloy. And I can say today that only the chosen, hindi lahat ng tinawag ay magpapatuloy. Ang mga pinili, sila ay magiging faithful sa Word of God. Whatever it takes. Wala na kami kinakain, Pastor. Manalangin ka. Wala akong trabaho, Pastor. Humibig ka sa Diyos. Ang Diyos ay may mata na nakakita ng ating mga pangailangan. Ang Diyos ay hindi magkakait ng mabuting bagay para sa iyo kung ikaw ay sasampalataya at hindi mo pababayaan ang kanyang kalooban ng kanyang salita. You will always be faithful in His Word. Yes, amen. At hindi lahat ng tinawag ay magagawa ang bagay na ito. So as a chosen, you are called to remain steadfast in your faith. Pinapakita dyan yung ating reliance ay only sa Diyos lamang, sa kalakasan ng Diyos. Pinapakita rin dyan, mga kapatid, it emphasizes the endurance. So kailangan talagang magtiis. Hindi dahil sa tawag niyan, because pwede mo sabihin, chosen ako. Pero yan ay manatiling salita mo lang until proven. Sabihin, until yan ay talagang mapatunayan in the long run, hanggang sa kalwalatian. Pero mali na may isipin na ngayon ay tulad ng mga kaisipan ng mga denominasyon na wala pa nakatiyak sa atin kung sino maligtas. No. Dahil ang kaligtasan ay tinamo natin sa pamagitan ng pananampalataya. By grace you're saved through faith. Pero yan, of course, yan ay makikita sa buhay mo. By their fruits, sabi ni Jesus, you shall know them. Sa kanilang mga buhay, sa kanilang pananampalataya, paglakad sa truth. Okay, so, ang pinapakita niyan is endurance. Kaya ang Diyos ay totoo mabuti, lagi siya nagbibigay pa rin ng encouragement sa ating lahat. Na, sabi doon, natin punta ng Hebrews 6,
So, 11 a.m. na. Hebrews 6 verse 1, sabi dyan, therefore, leaving the elementary teaching about the Christ, let us press on to maturity. Let us go on to perfection. So, kung yung titingnan this time, ang salita ng Diyos ay nangungusap doon sa mga chosen. Kung ayaw ng iba na mga tinawag din, pero meron talagang magde-desire in maturity. Sila yung i-encourage ng Diyos. Let us press on to maturity. Sabi diyan, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of instruction about washings and laying on the hands, and about the resurrection of the dead and eternal judgment. And this we will do if God permits. Amen. So kung paintulad ng Diyos, ay babalikan yung mga pangunang turo at aral, mga bautismo, mga kaligtasan. Pero ang scripture nagtuturo, let us go unto perfection. So, yung tinawag ng Diyos na marami, hindi lahat ay dadalhin sa perfection because later on, hindi lahat ay pinili. So, hindi lahat ay kayang magtiis. Yan. Basta natin ng Proverbs 4 verse 18. Proverbs 4 verse 18. But the path of the just is like the shining sun that shines ever brighter. Ibig sabihin yan, more and more. Lumiliwanag pa ng higit at higit unto the perfect day. The path of the just is like the shining sun that shines ever brighter unto the perfect day. So hindi lamang sa panahon na ito, kundi hanggang doon sa araw na ipinangako ng Diyos. Diba? Another thing pa, sa isang bahagi pa ng mensahe ng prophet, binalikan niya yung many are called, few are chosen. Sabi niya, many are called, few are chosen. At ang sabi ng prophet, be a chosen one. Amen. Be a chosen one, sabi niya. Don't be a miserable. Dahil marami mga tinawag, miserable ang buhay. Right. Dahil ang panampalataya nila ay nakatingin sa tao, hindi sa Diyos. Hallelujah. Kapag ikaw ay tumingin sa tao, manghihina ka. Manlulupay-pay ka. Yung pinagkatiwalaan mo ng buhay mo ay nanghihina rin. Pero kapag ang Diyos ang yung pinagkatiwalaan ng buhay mo, hindi siya manghihina, ni manglulupay-pay man. Hallelujah. At sino mang sumampalataya, hindi mapapahiya. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Sabi diyan, be a chosen one, don't be a miserable halfway Christian, come all the way to Christ. Dahil siya ang nagpasimula natin panampalataya, siya ang magtatapos. Let us go unto perfection, sabi ng salita ng Diyos. Hallelujah. So ano mangyayari doon sa mga tinawag, have tasted the good word, pero hindi nagpatuloy, they will lose their salvation. Pero hindi, ulitin ko mga kapatid, hindi sa mga pinili. Balikan natin ang teksto. Just as He chose us in Him before the foundation of the world. So take note nyo yung word na pagpili ng Diyos sa mga pinili. Ang pangako ng Diyos o ang plano niya, we should be holy and blameless before Him in love. Yun ang isang, kumbaga ay taglay-taglay ng mga pinili ng Diyos. Sila ay dadali ng Diyos. Sabi niyan, that we would be holy and blameless before Him in love. Ibig sabihin, maaabot itong mga pinili, bago tinatagas ng libutan, maaabot nila ang kasakdalan na ipinangako ng Diyos. Dadalhin sila doon sa kalagayan na wala ng dungis, walang kapintasan. Ano yun? Redemption ng vile body. Katawan na masama, katawan na marumi, mahina, sakitin, at maraming mga bagay ng kakulangan. Dadalhin tayo, makakalakad tayo blameless, holy and blameless before Him. Kailan yun mga kapatid? Doon sa araw ng katubusan, in His glory. Sabi ni John, we will see Him as He is. At kung paanong siya gayon, magiging gayon din naman tayo. Amen. At yun dahil mga kapatid, doon sa verse 13, balikan ko lamang, in Him, you also after listening, after hearing the message of truth. So marami pala nakakarinig ng mensahe ng gospel of salvation. Maraming sumampalataya na bautismuhan. Pero ang kulang, hindi nila naabot ang selyo. Ang sabi diyan, after listening, kayo ito tinutukoy sa mga chosen. The message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit of the promise.
Sa isang bahagi, sabi ni Paul, we are sealed until the day. Amen po ba mga kapatid? Okay, so kanina, kung maaari medyo parang napaisip tayo, Panginoon, sumasampalataya ako, naligtas ako, mawawala pala. Kung ikaw ay pinili ng Diyos, dadalhin ka niya sa kanyang kalwalhatian. See? Hindi tayo basta-basta tinawag lang, katulad ng maraming nakakaranas sa ating panahon. At yun dahilan, mayroong tinatawag mga kapatid na endurance, magtatapos tayo. Mayroong tinatawag na endurance or perseverance. At sino yung mga magtitiis? Ito yung pinahiran ng Espiritu ng Diyos. Ito yung mga may pahid, may senyo. Mga kapatid, wala sa atin dito makakatayo, magsasabi, kaya ko. No. Wala sa atin may kakayahan. Pero kung ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ay nasa atin, kakayanin, makakaya natin ang lahat ng bagay. Diba? I can do all things through Christ. Sa magitan ng Espiritu ng Diyos na nasa atin, magagawa natin ang maraming mga bagay, ang lahat ng bagay. Ang pagtulong ng Diyos ay nariyan. Tiyak ang pagtulong ng Diyos. Ang pag-akay niya, ang pagsama niya ay tiyak para sa iyo. So after hearing the word of truth, the gospel of our salvation, tayo sumampalataya, then you were sealed. Gayun pa man, hindi mawawala ang mga pagtuturo ng Panginoon. Tulad sabi sa inyo kanina, hindi mawawala ang mga tiisin. Actually, isa yun sa mga, diba? Punta natin to sa ilang sandali. Ito tapos tayo. Ating punta ng Galatians. Naitanong din to nung last Friday, isang brother. Tingnan nyo, Galatians chapter 5. Tingnan nyo mabuti mga kapatid ang fruit of the Spirit. Ang isang pinili ng Diyos na maselyuhan, hindi maaari hindi lumitaw ang bunga ng Espiritu Santo. At ang sabi dyan, lumakad tayo sa Spirit, sabi dyan, verse 16, 5:16 ng Galatians. So kailangan natin lumakad in Spirit, and you shall not fulfill the lust of, sabi dyan, the flesh. Binanggit dyan yung lust of the flesh, marami yun. Pero bandang 22, binanggit yung bunga ng Espiritu Santo na selyo ng mga pinili ng Diyos. Ito yung selyo sa atin sa buhay natin hanggang sa araw ng katubusan. At ang Espiritu na ito ay gagawa sa buhay natin in all these kinds of fruits. The fruits of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Di ba? Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ano yan? Patience. Matututo kang magtiis sa lahat ng bagay. Magawa mong kontrolin ang iyong sarili kapag ikaw ay tinutokso na ng dyablo. Oo, wala ka nang masaing. Sa bahay ka na lang. Diyan ka na lang. Wala namang mangyari sa iyo sa simbahan. Pero mayroon ng self-control. You know what the Spirit is doing. At ang Espiritu ng Diyos, hindi ka tuturuan manatili sa isang mababang kalagayan. Ang Espiritu ng Diyos magturo sa atin, dalhin tayo sa mga makalangit na dako. Doon sa kaligtasan, doon sa lubos na pagliligtas ng Diyos. Dahil bahagi lang ito, yung pagtawag. Ulitin ko sa inyo mga kapatid, bahagi lang itong karanasan ng pagtawag ng kaligtasan. Pero kung tayo ay mga pinili, we will continue sa the Word of God. Sabi ng prophet, we will be faithful sa Word of God. And tayo ay matututong magtiis. Yan. Gentleness, self-control, against such there is no law. Ito yung, sabi nung tanong ng Friday, ano yung mark? Parang sabi niya, ano yung mark ka ng isang sign, ng isang may selyo? Wala man tayo bang pwede muntan kundi ito. Ito yung sign, ito yung bunga. Kung nagagawa mo ng magtiis, kahit walang-wala ka na, nasa fellowship ka pa rin. Yes, dahil nalalaman ng Diyos ang ating mga gawa, hindi niya tayo papahintulutan sa mga bagay na higit sa ating makakaya. Kaya nga doon sa chapter 24 ng Matthew, verse 13, ay napakalaga itong bahagi nito. Noon, medyo hindi ko rin talaga ito maintindihan pa. Talagang kailangan natin talaga ang paglago pa sa mga panahon. Yung mga dating nakikita natin ay meron pa palang gustong idagdag ang Diyos sa atin. Dahil ang sabi dyan, but the one who endures to the end will be saved. Sa una, inisip natin, believers na tayo. Ibig sabihin, kaya na nating i-endure hanggang dulo. Hindi pala ganun. Kundi kung sino man ang makapagtitiis. Yan. Pero sino yung makapagtitiis? Sila na may pahid ng Espiritu ng Diyos.
Dahil sa panahon na sila nangangailangan, hindi sila pumupunta doon sa gawa ng tao, sa kayang gawin ng tao. Ang pinupuntahan nila ay ang Diyos ng mga pangyarihan. They kneel down and pray. Humingi sila ng tulong sa Diyos. Panginoon, palakasin mo pa ako sa pananampalataya. The one who endures, yung makapagtitiis hanggang dulo. Yung endures dyan sa Greek word na hopomeno. To stay under. That is, yung pala ibig sabihin, to remain. O, hindi kasi lahat nanatili sa salita eh. Pero sila na nakapagtitiis, sila na nanatili. Yan, endures meant to stay under. Sila na manatili sa ilalim ng salita ng Diyos. Sila na mag-stay sa pagkilos ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Yan. Meron tayong tiyak na pag-asa hanggang dulo, sasamahan tayo ng Panginoon. The one who endures to the end will be saved. Mga kapatid, hindi po guarantee na tayo ay nasa loob na ngayon ng gawain. Kaya kailangan natin magtiis, tiisin ang mga circumstances, tiisin ang mga tukso ng dyablo. Noon, sinasabi natin, Panginoon, pagod na ako sa tukso ng kaaway, kunin mo na ako, Panginoon. So yun pala ay maling kaisipan. Dahil mas marunong pa tayo sa Panginoon. Gusto kanyang idaan pa sa maraming process, pero umaayaw na tayo. So, yun yung kaibahan, mga kapatid. So, can a person lose salvation? Yun ay para dun lang sa mga tao na tumatalikod. Pero hindi sa mga pinili. Romans chapter 2 verse 7, last verse. To those who, by perseverance in doing good, yan ha, hindi tayo tumitigil sa paggawa ng mabuti. Tinitiis natin ang maraming mga bagay. At alam niyo ba, even the fellowship, hanggat kaya mong tiisin ang fellowship. Yan. Sabi diyan, to those who have perseverance in doing good, seek glory, honor, and immortality, He will give eternal life. So, kailangan talagang magtiis, kapatid. Sabi nga nila, hindi tayo tinawag ng Panginoon para lamang magpasarap sa buhay, umupo sa rocking chair, matulog sa waterbed. Wala nang waterbed ngayon. Laos na yun eh. Sabihin, mabuhay ng maalwan ng buhay. Hindi pala yun ang buhay. Sinabi rin ni Pablo yan, ang kaharian ng Diyos, hindi pagkain at inumin, kundi ito ay kagalakan sa Espiritu Santo. So, kaya pala, mayroong perseverance ang tinatawag. Mayroong kailangang tiisin. At yung mga makatiis lamang, sila yung sinasamahan, may indwelling ng Espiritu ng Diyos. Meron silang desire pa rin, sabi diyan, meron pa rin, hindi mawawala yung pagkauhaw hanggang sa araw ng katubusan. Seek glory and honor and immortality. At sino ito? Ito yung mga nagtitiis. He will give eternal life. And I believe so, mga kapatid, only the chosen people before the foundation of the world can endure. Sila lang yung talagang makakapagtiis. Hindi sa kanilang sarili, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Sa Panginoon mawila at ang kapurihan, mga kapatid, at ipalapakan siya sa kanyang mga salita. Can we say, praise the Lord, hallelujah. Sa Diyos mawila at ang kapurihan, sa bagay na ito, let us all stand. At after service, ay kailangan pang mag-lunch, then preparing para sa business meeting. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong patuloy na pagtuturo sa paglago sa aming pananampalataya, Panginoon. At o Diyos, nakita namin sa mga panahon na ito na hindi lang kami ang nakakaranas ng kaligtasan. Lahat ay pwede mong tawagin, Panginoon. Pero meron kang salita na nagsabi, chosen before the foundation of the world. Hindi ito isang kaisipan lamang, hindi ito isang basta ginawa lamang ng sinuman. Ikaw, O Diyos, ang siyang may plano ng mga mabubuting bagay sa uling mga araw. Ang sabi ng iyong salita, Panginoon, sabi mo, Panginoon, na hindi para sa kanila ang pagkaunawa ng iyong kaharian, ng iyong mga plano, kundi sa inyo ibinigay ang pagkaunawa. Oh, salamat, Panginoon. Hindi namin deserve ang mga bagay na ito, pero ikaw, Diyos, ay tunay na mabuti sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, inaakay mo pa rin kami sa uling mga araw na ito.
Kahit man sa aming mga kakulangan at kahinaan, O Diyos, sa tila hindi namin kaya lahat ng bagay. Pero salamat dahil Ikaw ang gumagawa. Ang sabi ng iyong salita, ang iyong pag-ibig, O Diyos, ang nagpupumilit para kami ay magpatuloy, hallelujah, sa buhay na ito na isang mananampalataya, O Diyos, sa iyong salita. Kaya salamat, Panginoon, salamat na hindi ka nagkukulang kailanman. Tulungan mo pa kami, O Diyos, patuloy ka pang magturo sa bawat isa. Patuloy pa magpahayag ng iyong salita, Panginoon, sa uling mga araw. Hindi kami dapat mabuhay na complacent sa buhay namin sa uling mga araw na ito. Kailangan naming manatili sa ilalim ng iyong pag-akay. Kailangan naming hanggat maaari tiisin ang maraming mga bagay, O Diyos, upang kami ay matuto, upang kami ay magkaroon pa ng tama na kapahayagan. At ito yung magdadala sa iyong iglesia, O Diyos, hanggang sa araw ng katubusan sa magitan ng selyo ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, kung meron pa mang hindi na selyuhan mo sa mga panahon na ito. Ariin mo ang bawat isa. Hallelujah. Angkinin mo kami sa iyong presensya, O Diyos. Hallelujah. Kami dalhin mo sa iyong kalwalhatian, Panginoon. Iparanas mo pa sa amin ang iyong mga dakilang bagay. Salamat sa iyong mga gawa. Salamat sa iyong mga salita, O Diyos. Sa mga mahihina pa sa panampalataya, palakasin mo sila, Panginoon. Sa mga mayroong pang dalawang akala, give them faith, Lord Jesus. Faith that comes from you, Lord. Kaisipan na wala ng alinlangan. Kaisipan na hindi na mag-iisip ng ibang mga bagay pa. Kaisipan na ito'y kaisipan ni Kristo na nasa kanyang iglesia, na may panampalataya, whatever it takes, we will serve the Lord. We will follow His word sa uling mga araw na ito. Bless your people. Bless your children. In Jesus' name, amen and amen. Ating palapakan ng Panginoon.